Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. At dobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord at patuloy na pag-alala sa mga ganito ang aral ng ating beloved and honorable Pastor Wilder Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, as we commemorate her blessed life today. Hallelujah. And also, pagbati po sa kanila pong buong sambayanan. Hallelujah. Praise the Lord. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa lahat po ng beloved preachers, beloved workers, mga ginagamit sa banalaubasan, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, mga baguhan man at datihan, sa beloved webcast viewers, a blessed afternoon to each and every one of you po. Hallelujah. Nais ko pong simulan ng aking pasasalamat sa kung paano po kami tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa banal na gawain ito. It was 1999 when my beloved father was diagnosed with multiple gallbladder stones, and he was subject to kinakailangan na po niyang maoperahan dahil after 3 weeks of being confined in the hospital, hindi na po kaya ng gamutan ang kanyang sitwasyon dahil nanilaw na po ang kanyang mata, nanilaw ng kanyang buong katawan at ang kanyang dila. Those are the signs na nalalaso na po ang kanyang katawan dahil nagli-leak na po ang toxins na galing sa kanyang gallbladder. Nung mga time na yun po, mga minamahal, wala na po kaming ibang malalapitan dahil yung daily expenses pa lang po sa hospital, hindi na po namin kaya. At ang pagpapa-opera po would cost 70,000 pesos. Na noong panahon yun, 1999, talagang napakalaki. And there was no guarantee that the surgery would be successful during that time. Hallelujah. Subalit, yun po pala ang kalooban ng mahal na Panginoon upang tawagin po namin siya. Hallelujah. May mga minamahal po tayong kapatiran na kapitbahay po namin. They invited us. It was during the time he was waiting, my beloved father was waiting for his scheduled operation. It was a Monday na operahan siya, but we accepted the invitation to attend the Jesus Miracle Crusade International Ministry at the Cuneta Astrodome, one overnight prayer meeting, I think 3 days before the scheduled operation. Alam niyo po mga minamahal, noong mga time na yon, he needed to be out of the hospital kasi sobrang laki na po talaga ng bills at hindi pa po available yung mag-o-opera sa kanya. So he was out for 1 week, but it was still the will of the Lord para po maka-attend po kami. Alam niyo po, during the overnight prayer, malamig po ang venue. Nilalagnat pa po ang aking beloved father dahil nga po sa kanyang kondisyon. Pero after water baptism, pinagaling po ang aking beloved father instantly. Oh, glory to God. Hallelujah. Mula po noong 1999 hanggang sa mga oras na to, hindi na po bumalik ang kanyang bato sa abdo. Glory to God. Without surgery. Hallelujah. At dun po, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ang aming buhay. Dati po, my beloved parents would always have fights, kahit mga simpleng bagay lang pag-aawayan, hanggang sa humangtong po sa hiwalayan. There were always threats na sila po ay maghihiwalay na dahil hindi po talaga sila magkasundo sa napakaraming bagay. Pero nung kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, binuo po ang aming pamilya. Hallelujah! Binigyan ng kapayapaan ang aming buhay. At sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, bagamat kami po ay hindi karapat-dapat. Kami po ngayon, kami po ay buong sambayanan ay ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa banal na gawain ito. Hallelujah! Hallelujah! Hindi po ako umiiyak dahil nalulungkot po ako. Ako po ay labis na nagagalak dahil ang aking beloved father po, hindi po kasi siya, nagbigay ng focus sa kanyang pagpapagamit at tuluyang nawalay po sa kanyang paglilingkod sa bilang katuwang po sa mga paghahayo sa prison ministry. Maraming taon po na
halos nahihirapan na rin po siyang umattend sa banal na gawain. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, hindi niya hahayaan na tayo po ay lumayo sa Kanya. Our dearest Jesus will never let us go too far away from That's Him. right. Hallelujah. Hallelujah. Last year, May 2025, May 21st, 2025, that was also the very day we celebrated I think that was the 26th year of serving our dearest Jesus. My beloved Father, suddenly, may I ask for excuses po for the next words that I'll be saying, especially to those who might be having their meals at this moment po. My beloved Father started vomiting a lot of blood. And that was not just an ordinary vomiting because there was a really great pressure. Para pong pumupusisit po talaga, we used timba, pail. At sa gilid po talaga ng timba, makikita kung gaano kalakas yung pressure ng pag-expel po niya ng large amount of blood. 3 days, we did not know his condition because we would not be there whenever he had an episode. But 24th of May, morning, on the 24th of May, I came from our Friday service here in Marilao. And when I came back home, I found a lot of blood streaks on the walls of our toilet. Days prior, my beloved Father had been telling me about his condition, and we could only call upon our dearest Jesus for help. Yes, amen. But during that time, seeing fresh blood on the walls, I was confronted with the truth that my beloved Father's condition was really severe. Hallelujah. But our dearest Jesus reminded me of the testimonies and the Jesus Miracle Crusade International Ministry. The Holy Bible says, we overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. During that time, though I may be crying right now, but during that time, I felt an immense peace settled in my heart, knowing that we serve the true God, the great physician. Hallelujah. We immediately took him to a fasting house in Cavite. And his vomiting did not stop immediately. I think it lasted for almost 2 weeks before we could see progress. Hallelujah. I believe it was already on the 11th day or 10th day of those episodes of vomiting. We cried in the pastoral house, in the fasting house, during the morning praise. Hallelujah. From early morning up to noontime, we cried to our dearest Jesus for healing and for his mercy. We know that our dearest Jesus is an answering God. That's right. Hallelujah. But there are things that we cannot easily get because there are messages that are just so heavy for us to it's just hard for us. Sometimes there are things that are hard for us to understand, but those kinds of trials will help us understand the depth of the Lord's message. That's why we cried and pleaded to the Lord during that morning. And when I opened my eyes, I suddenly saw Jesus heals. It was dancing right before me. It suddenly shone so brightly. Hallelujah. Giving me the assurance that our dear Jesus has already healed my beloved Father. Hallelujah. Glory to God. And that was the last time my beloved Father vomited massive amount of blood. Because the next episode, he only vomited so little until it was gone. Actually, the next episode was the last episode. Without medication, our dearest Jesus healed my beloved Father. Amen. We needed to still go to the doctor so that we would know what to testify. We would know his condition, his exact condition. And during the series of tests, it was found out that my beloved Father had a really high blood sugar. And then
the doctor told me that it's impossible for my beloved father to just easily recover from that massive vomiting of blood, and that it would be hard to stop the vomiting of blood because of the high blood sugar levels. That means it would be, if there is any laceration or if there's any wound in his insides, it would be hard to heal. So the doctor was bewildered how my beloved father recovered from that kind of large amount of vomiting of blood. And then later on, the results came that my beloved father had tuberculosis or pulmonary tuberculosis. Still, we prayed to our dearest Jesus. We placed our complete trust in the healing power of our dearest Jesus as taught by our beloved parents in the Lord. Alam niyo po mga minamahal, we needed to take our beloved father to Bohol, our hometown. And it was hard for us during that time because we didn't have enough money to fund all the expenses needed for the transfer. So we resorted to doing it on land. And because my beloved father was still recovering, we prayed that our dearest Jesus would still strengthen our beloved father throughout the travel, and that our dearest Jesus would bless our vehicle because our vehicle was already 28 years of age. And it would have episodes of breaking down. Even for a few miles, it would break down. But miraculously, our dearest Jesus answered that prayer. Hallelujah. God, hallelujah. We were able to travel for 49 hours from Manila to Bohol by land. And our vehicle, much to the surprise of the driver who assisted us, also a member of the Jesus Miracle Crusade, much to his surprise, the vehicle acted like it was a brand new car. Yes, hallelujah. Glory to God. Jesus, hallelujah. hallelujah. We even had to travel a lot of steep roads, long, steep roads and dangerous roads. But we never met any accidents. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. God, ang kailan Diyos. Hallelujah. Hallelujah. And I thank our dearest Jesus that my beloved father has already recovered. Hallelujah. hallelujah. Mending and attending his own garden now in Bohol. Glory to God. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Dahil pagdating po namin sa Bohol, ang ine-expect namin, magpapahinga lang po siya. Pero alam niyo po, nakapag-drive na po agad siya ng van. Nakapag-drive na po ulit ng motor. At talagang pinatigil ang kanyang pag-ubo. Grabe po ang pag-iingat, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Every day was a blessing. Every day is a blessing. Testimony of miracles sa buhay po ng aking beloved father. At doon nga po bumalik po siya sa paglilingkod, sa pagpapagamit bilang mga awit. At minsan nagagamit na rin po sa iba pa pong duty sa banal na gawain. Napakabuti ng mahal na Panginoon because we thought hindi na po talaga siya babalik because he vehemently refused taking any duties or responsibilities at church before. Ngunit yun po palang kanyang karamdaman ay ginamit ng mahal na Panginoon upang ibalik siya sa paglilingkod. Upang mabuo kami, buong pamilya na nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, last year was one of the lowest years of our family's life. Kasabay po ng pagkakasakit po ng aking beloved father, unti-unti po bumagsak yung tahanan namin. Kasabay po ng aming financial problems at patong-patong ng mga problema. Nariyan po na, hallelujah, na tinatablan din po tayo na talagang iniiyak po natin sa mahal na Panginoon. But looking back, 3 years po ako or mahigit 3 taon na wala po akong maayos na trabaho. I prayed sa mahal na Panginoon to take us out of that difficult situation. Alam niyo po, nakikinig ang mahal na Panginoon. He has His perfect timing for everything. Right, amen. Huwag lang po tayong sumuko, tumigil sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength. Oh, glory to God.
Dahil when I started to apply for jobs, talagang sinara po ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga pintuan. Pero hindi ko po yun ikinalungkot dahil alam po nating dakila ang plano ng mahal na Panginoon. But last year, nung sobrang dami na po ng pagsubok na nagkasabay-sabay, bigla pong dininig ng mahal na Panginoon ang panalangin ko po for a more stable work. Glory to God. Ako po ay, hallelujah, nakapasa po sa isang government agency na napakahirap po talagang pasukin ng institution na iyon. And later on, I learned, napakabuti ng mahal na Panginoon na si mga kasama ko po na sa pag-a-apply na matagal na po sila talaga sa field na yon. Yung iba po mahigit isang dekada, yung iba kulang-kulang isang dekada na po sila sa field while I only had 2 years. Hallelujah. Talagang pinakita po ng mahal na Panginoon na ang lahat ay sa Kanya galing at para sa Kanya. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na nakakadalo pa rin po ako 3 times a week. At mismo po yung trabahong binigay ng mahal na Panginoon ay siya rin pong nakakatulong para po sa mga duties po. Hallelujah, hallelujah. Kung saan nga ng akin, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ko alam kung ano ang aking patutunguhan. Subalit sa iyo ay may katiyakan, hallelujah. Sa mga pagsubok, mga matitinding pagsubok, sa panahon man ng apaw-apaw na pagpapala, mananatiling tapat ang ating pinakamamahal na Panginoong That's Jesus. right. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, napakarami pa po ng mga patotoo, mga himala, kagalingan, blessings na nangyari po sa aking buhay. Subalit, we only have limited time for today. So sa susunod na lang po, loobin ng mahal na Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Praise